Mga kapatid, napansin nyo ba? Sa bawat eleksyon parang rerun ng teleserye. Same faces, same last names, same promises na hindi natutupad. Nakakainis. Political dynasties ang mga bida sa Philippine politics. Mula Apari hanggang Hulo, sila lagi ang nakaupo. Pero bakit? Bakit sila lagi ang panalo kahit alam nating, uy, wala namang ginagawa to? Panoorin ito hanggang dulo kasi sasabihin ko sa iyo kung paano sila nagtatagumpay, bakit pamilya lang ang peg, at paano natin sila malalampasan. Makawala sa bulok na sistema natin na parang sasakyan. Sila ang driver at nakakaalam kung saan ang punta at tayo ang mga pasaherong tatanga-tanga. So, bakit nga ba successful ang political dynasties? May secret sauce sila. Name recall, pera, at power. Si Juan de la Cruz tatakbo bilang mayor, pero yung pamilya na dekada nang nakaupo, may anak na konsehal, asawa na vice mayor, pinsan na congressman? Sinong laban dyan? Si Juan ba na wala pang tarpulin? O yung may billboard sa bawat poste? Sabi ng mga eksperto, 80% ng governors at 67% ng congressmen galing sa dynasties. Kasi kilala na, may budget at kontrolado ang makinarya. Hindi lang sila pamilya, sila na rin ang gobyerno, ang may control. May pera sila pang kampanya, 500, 1,000, 3,000, o sardinas at noodles sa plastic cellophane na may 3 kilo ng bigas. Talo na si Juan na ang meron ay prinsipyo lang. Pero hindi ba bawal ang dynasties? Oo, nasa Constitution, Article 2, Section 26. The state shall prohibit political dynasties as may be defined by law. Maganda, di ba? Ang sarap pakinggan. Pero teka, walang enabling law. Sabi ng mga researcher 37 years na, since 1987, wala pa rin. Bakit? Kasi sinong gagawa ng batas? Yung Congress na puno ng dynasties, 75% sa kanila pamilya ang negosyo. Parang hinintay mong si Aling Nena ang magbawal ng chismis sa palengke. Imposible. Ang Constitution natin parang love letter. Maganda sa papel pero walang aksyon. Kaya rampant ito. Sa lahat ng 81 provinces may dynasty. Pamilya ang negosyo at tayo ang mga bobong customers. Bakit halos lahat ng syudad at probinsya dynasty ang may hawak? Kasi family business to mga tiyong. Hindi natin ma-break. Sabi ng mga investigador, sa 149 na syudad, dynastic ang mayor. Sa isang probinsya, 100 taon nang nakaupo yung pamilya. Isa-isa pa, parang heirloom na yung Kapitolyo. Relay race to. Tatay, anak, apo, sila-sila lang ang tumatakbo. Patronage ang labanan. Sinong magbibigay ng tulong? Sinong magpapagawa ng kalsada? Si Juan na baguhan, wala pang pondo. Pero yung pamilya may budget, may koneksyon. Sa politika natin, hindi qualifications ang hanap. Kung sinong may apelido siyang may korona. Term ni tatay, nanay, anak, apo. Parang teleserye na walang ending pero kami ang napapagod. 50 years of hand-me-down power. Pamilya lang ba ang peg? Kung i-compute mo, yung mga original na nakaupo dekada na ang nakaraan. Halimbawa si Lolo, hanggang anak, apo, pamangkin, kahit yaya siguro, mga 50 taon na sila sa pwesto. Ano to? Pamapamana lang ang peg? Bukas, ikaw ang mayor. Ako ang vice mayor. Asawa ko konsehal, anak ko senador. Kapatid ko governor. Aba, parang family reunion, pero sa Kapitolyo ginagawa. Wala na bang mas magaling sa kanila? Si Juan na may MBA, may leadership experience. Wala pa ring laban sa walang kwentang na anak ni Mayor na pa-bonging lang sa City Hall? Sa social media may nag-post, 50 taon nang nakaupo yung pamilya sa amin. Next, baka yung aso na nila ang tumakbo. Hoy, botante, gumising ka na! The clowns, pretty faces, and name droppers. No merit, just dynasties. Tapos yung tumatakbo at nakaupo, daming walang kwenta. Una, yung komedyante. Magaling ako magpatawa kaya magaling din akong maggobyerno. Aba, parang stand-up comedy ang munisipyo. Pero sinong tumatawa kapag wala pa ring kalsada? Tapos yung pretty faces. Nanalo ako ng pageant kaya pwede na akong maging opisyal. Ganda lang ang resume pero wala kang alam sa batas. At yung name droppers, kapatid ako ng sikat!
Sabi ng mga eksperto, maraming dynastic politicians, zero credentials, name recall lang. Kung ganyan din lang ang qualifications mo, sana naging anak na lang ako ng artista. Pero sila pa rin ang panalo. Parang adobo na walang laman, puro sabaw. Golden Age versus Clown Show, Senate then and now. Rewind tayo. Dati, yung Senate natin puno ng matatalino. Mga abogado, may mataas na pinag-aralan, eksperto, may integridad, may plano. Pero ngayon, tingnan mo, parang variety show. May sumasayaw, may kumakanta, may nagsasabing, okay lang, basta mabait. Ano raw? Tanungin mo, ano ang plataforma? Wala, as in zero. Pero nananalo. Ganito na ba ka-advance mag-isip ang Pinoy? Kung ganito na yung Senado, sana naging senador na lang yung lolo ko. Mas magaling pa magluto ng sinigang. Okay lang sana kung nagtatrabaho ng maayos pero hindi eh. Sabi ng mga datos, maraming proyekto natutulog lang. Pork barrel pa more. Parang pelikula, award-winning dati. Ngayon, comedy na walang punchline. At yung iba, hindi lang dynastic, lintik pang magnakaw. Sabi ng mga ulat, mataas ang corruption kasi ginagawa tayong gatasan. Nangako ng tulay pero nauna pang napagawa yung mga mansion nila. Tulay wala pa rin. Sana yung buwis ko napunta sa kalsada, hindi sa bagong SUV ng anak mo. At yung botante, tatanga-tanga pa rin. Sabi ng surveys, ibinoboto yung kilala kahit walang plano. Ano ba yan? Mabait siya. Mabait nga ba? Or mabait lang kapag may camera? Pag nag-apply ka nagtrabaho, katakot-takot na credentials hinihingi sa'yo. Meron pang job experience at kung tugma ba yung kurso mo sa ina-applyan mo. Ang hirap. Pero pag tumakbo ka sa Senado, Congress o bilang mayor, aba, kahit hangin ang iyong credentials at wala ka naman talagang alam, okay lang. Tanggap ka tumakbo at nananalo pa rin. Ano bang klaseng kabubuhan to? Kung ganito kasimple ang boto mo, sana ganito rin kadali makalimutan yung ex mo. Hoy, botante, matuto ka ng pumili. Parang pag-ibig to, wag puro hitsura lang, gising. Paano ba ito malalampasan? Paano natin ma-outsmart to? Una, botohan natin ang laban. Huwag ibenta yung boto sa sardinas, sa bigas o sa cash. Si Juan na baguhan bigyan ng chance. Walang dynasty, mas malinis. Pangalawa, edukasyon. Alam natin yung karapatan sa Constitution. Kung hindi sila gumagawa ng batas, tayo ang mag-pressure. Rally, petition, kahit meme war, huwag kang magpapaloko tuwing may eleksyon. Pangatlo, start small. Sa barangay, pigilan ng dynasties habang maliit pa. Kung hindi mo mabago ang mundo, simulan mo sa kanto mo. Ayan mga kamabuhay. Political dynasties. 50 taon na sila. Puro clowns, leeches. Pero kaya nating baguhin to. May mga mini-emperors ba sa lugar nyo ang nakakainis na? Yung sila-sila lang pamilya nagpapalit-palit ng pwesto? Ilang dekada na ba silang nakaupo? I-like at i-share tong video sa mga kaibigan yung pagod na sa paulit-ulit na apelyido. Kung gusto nyo pang malaman ang iba't ibang kwento ng politika, buhay o kahit ano pang nakakatuwa o nakakairita, subscribe na at panoorin ang iba ko pang videos dito sa Mabuhay Channel. Ikaw kaibigan, anong masasabi mo? Comment down below. Sang-ayon ka ba na dapat nang wakasan ang mga political dynasty? Sa tingin mo, ano ang dapat tinitingnan sa kandidato? Edukasyon, karanasan, sinseridad, the best sa debate? Sino sa mga politiko ang sa tingin mo ay qualified? Mga kabudol sa boto, magparamdam. I-comment mo opinion mo at i-share mo ito sa friend mong marupok sa eleksyon. Huwag ka na choosy. Hit that bell icon para updated kayo sa susunod nating chika. Salamat sa panonood at kita-kits ulit. Mabuhay!